Magandang umaga mga ka-eats sa ating day 3. Maraming salamat sa panonood ng days 1 and 2 ng aming Japan trip 2025 ngayong May. So medyo mas mainit ngayong araw. Kanina kahapon kasi parang paglabas namin may konting lamig pa. Mas maaraw ngayon. And pupunta tayo today ng Arashiyama mga ka-eats. So yun yung sikat sa mga bamboo forest, merong magandang river, scenic na bridge, at iba pa. Meron din silang magandang romantic train doon mga ka-eats. So, sobrang dali lang pumunta doon. Gagamit lang tayo ng Google Maps at mamaya papakita ni Bianca sa inyo kung paano pumunta mula Kyoto Station hanggang Arashiyama. Let's go! Bago ipakita ni Bianca kung paano pumunta mula Kyoto Station hanggang Arashiyama, papakita ko muna yung view namin araw-araw dito, si Kyoto Tower. Mag-hi muna kayo. Ayan na. At si Bini, nakakimono. Tapos itong kambal. Hello, good morning. Ready to go? Okay, papakita na ni Bianca kung paano. Ayan, so magiging friend nyo dito sa Japan ang Google Maps kapag lagi kayong mag-DIY. So syempre itatap muna natin yung location ninyo, tapos yung point of destination. Marami yung ipapakitang choices at ang pipiliin natin yung pinaka maikling travel time. Ayan, so 41 minutes. Tapos susundin nyo lang kung ano yung line na sasakyan nyo. Yan, kompleto yan. Merong price. Tapos kung ilang minutes yung lakad. So, nandito na tayo ngayon sa Kyoto Station at ang sasakyan natin ay yung JR Sun-in Line. Yan, pati oras meron yan. So, very informative yan. At meron nakalagay din kung ilang stops hanggang dun sa Saga Arashiyama Station. So, 7 stops yon, 17 minutes. So, hindi kayo mahihirapan kung susundin nyo lang yung Google Maps. Okay? Let's go! Nandito na kami sa loob ng Kyoto Station at pagdating ninyo, hahanapin nyo lang itong E kung papunta kayo ng Arashiyama. Okay? Dito tayo sa Saga Arashiyama Line. So, dediretso tayo dito sa side na ito dahil dito ang letter E papuntang Arashiyama. Diretso lang hanggang dulo mga kids pagkanan ninyo. Tapos pupunta tayo sa platforms 31 to 33. Titingnan natin kung saan doon yung ating sasakyang train. Okay? Sa dulo nito meron ding restroom. Tapos sa mga paligid ang daming mga luggage locker. Swerte. Lockers. Okay? So may mga vending machine din at food stalls para naman hindi kayo magutom at mauhaw sa inyong biyahe papuntang iba't ibang parts ng Kansai at Japan. Ito na yung train namin papuntang Kameoka, nasa platform 33. Dito tayo sasakay ng mga almost 40 minutes papuntang Arashiyama. Andito na kami ngayon sa Saga Arashiyama at kung maaalala nyo, last year sumakay kami ng Sagano Romantic Train at nandito yung station na pinagsakyan namin. Yung train na yon, maganda yung scene, yung scenery yung scenery kasi movie yarn. yung stream makikita nyo, tapos mga flowers, and then pagdating dun sa point na pinagbabaan namin, merong mga ice cream shop na kumain kami ng ice cream. So kung naalala nyo yun, last year pinuntahan namin yun at mabubok nyo yung ticket na yun sa Klook, meron sila. Huwag nyo kakalimutan gamitin yung codes namin na ipa-flash namin dito. So from here, maglalakad kami going to the bamboo forest, mga according to Google Maps 14 minutes away from Saga Arashiyama Station.
ka-eats, after namin sa Saga Arashiyama na stop, lakad lang kami. Sinundan lang namin yung mga kapwa turista namin. At bahala na. So, mararating din naman natin yung bamboo forest. Pero parang pabuntang Togetsu Bridge. Yun lang, kung yung nagkakamali. Tapos marami rin mga shops, mga coffee shops, mga kainan, food stalls, mga souvenir shops na pwedeng makita dito. Tapos syempre, ingat-ingat lang kapag kayo ay naglalakad kasi maliit yung kalsada. Parang wala siyang pinaka-sidewalk. Pero, ano naman, ingat lang talaga. No? Lalo na pag naka-stroller po kayo. Tapos maganda naman yung view kasi kita nyo na yung bundok. Tapos, medyo mainit na ngayon kasi patapos na yung May eh. So, medyo pa-summer na talaga. Sa umaga at sa hapon ng mga gabi, medyo okay pa. So, kapag kayo pupunta sa Japan ng ganitong season, just be ready kung ano yung mga suot ninyo para hindi kayo mahirapan. Sa mga kukuha ng hop-on, hop-off or sa mga sasakay dun sa Randen Line, ito po yung Arashiyama Station. Marami dyan, parang medyo para siyang commercial center na may mga kainan din, may mga kimono rental. Tapos talagang dyan yung starting point. Kapag dyan yung starting point ninyo, marami talaga kayong makakasalubong na turista. Tapos ngayon din, parang field trip season nila. So medyo dagdag din yon. Talagang just be ready sa dami ng tao, mga ka-eats. So tatawid tayo from the station at pupunta tayo dun sa may Togetsu Bridge na malapit na rin dun sa sikat na Arabica. Papakita natin sa inyo yan. Mga rides, nagkamali ako. Ito pala yung Togetsukyo Bridge. Tapos ito yung parang pinaka-river. Tapos yun yung scenery. Ito yung river kung saan pwede kayo mag-boating. Tapos ito na yung Arabica na sikat sa mga IG posts. Last year nagpunta kami dyan. At nakabili kami ng kape kahit mahaba yung pila, medyo mabilis naman. And malapit ito doon sa mga nag-rickshaw na mga machong papito na Japanese dito. So kung gusto nyo rin i-avail yun, meron yan sa Klook para mga 3,000 plus pesos ata per person. Medyo mahal pero sabi nila worth it kasi nga sa Arashiyama part yan ng bamboo forest na walang tao, idadaan nila kayo doon. Magla-lunch na muna kami, maghanap kami ng pagla-lunchan dito. Samahan nyo kami, medyo mainit ngayon kaya medyo cranky na yung kids kaya magmadali tayo. Tara, let's go! Mga ka-eats, for the new experience, bago tayo kumain ay magha-houseboat muna tayo dito sa Arashiyama. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng river na to pero ilalagay ko lang kapag nakita ko. So ito yung kanilang rate, 1,500 for adults, 1,000 for children. Children under 3 years old, free siya. Okay, so ito yung houseboat dito sa river na ito, mga ka-eats. So ito pala, Hozugawa River Boat Ride. Yan yung pangalan. Hozu River Boat Ride. Tapos ito yung waiting area. Tapos yung mga houseboats nandyan. Makikita nyo yung mga puno-puno dito sa mountain na ito. At mag-explore kayo sa Hozugawa River. Sana makabili pa tayo ng ticket. Nakalagay doon pala cash only. Okay, so papa-experience natin ito sa mga kids kasi si Bini gustong-gusto niya. You want to ride the boat? Yeah. Even the twins yun pala na wala yung gutom kasi kanina parang masusungit na sila. Hello everyone, say hello. Hi. Are you hungry na? Yeah.
Yeah, but we will ride the boat first. Yeah. Okay. See you later. Let's ride the boat. Nakasakay na kami dito sa Hozu River Boat. Houseboat yung tawag sa kanya. At yung total namin is 4,000 yen kasi wala pang bayad yung twins. 1,515 plus 1,000. Tapos medyo slim type ang ang boat niya. Huwag lang kayong malikot tapos huwag kayong lilipat ng sides kasi meron kaming kasabay. Lumipat siya ng sides. Balance na kanina. Tapos okay na yung balance eh. Tapos medyo nag-tilt sa side ko. Parang medyo scurry siya. So ito sa likod ko, ayan, ganda. May parang motorized boat. Tapos yan yung parang bundok na sikat. May maraming puno. Very very nice yung view. Tapos maganda so far yung experience aside from dun sa lumipat ng sides. Mura lang naman siya and first time namin to, kahit third time na namin mag-Arashiyama. And marirecommend ko to na i-try ninyo, lalo na with kids kasi tuwang-tuwa sila. Are you happy? Yeah. You like it? Yeah. Yes. Hi, say hi. Nag-enjoy ka ba, ma'am? Mukha naman. Hindi, pero masaya. Masaya yung experience. Gaya nga nung sinabi ni Mark kanina, first time namin i-try itong houseboat ride nila. And ang calm, ang linis. Merong isang tao na humawak ng tubig. Kasi tuntua siya na malinis at malamig. At sinabi niya walang amoy. So, ganun kalinis. Walang basura, walang kahit ano. Tapos nakakatuwa pa na merong floating market kaming nabilhan. So, very good experience siya. Did you have fun? Yeah. You liked it? Yeah. How about you? We come back again? Yeah. But first, we need to eat. Lunch, then we'll ride again. That's a big bag. Hello mga kids, pagkatapos namin kumain ng lunch sa parang food hall, papasok naman kami ngayon sa Tenryuji Temple. Pero doon na kami sa garden. So ang entrance fee is 500 for adults at 300 naman for kids 7 to 15 years old. So I'm assuming na 6 and below are free. Tandaan lang natin na bawal ang magyosi at mga tripod kung ano-ano pa. Okay? So ito yung garden. So si Bini may bayad na, baby na. Yes. Okay. So ito yung pinaka-garden. Zen Garden, mga ka-eats. Tapos parang nasa UNESCO Heritage something siya. Heritage Site. Itong lugar na ito. Ganda sa Kyoto.
Magandang hapon mga kaits. Nandito na tayo sa may entrance ng Arashiyama Bamboo Forest. Panalo dito kasi medyo mas magiging presko na. Medyo sobrang init talaga ngayon. Parang pulang-pula na ako. After namin dun sa garden temple. So ang difference pala niya, pag nasa garden kayo, hindi kayo pwede tumapak sa loob ng temple. Pero pag temple, yung pass na kinuha ninyo, pwede kayong pumasok sa garden syempre. Tapos ito na yung Arashiyama Bamboo Forest. Wow! Marami talagang turista dito. Pero syempre, tsagaan lang para makuha yung mga shots. Tapos kapag may sinabing do not enter, respetuhin po natin, wag po tayong papasok sa mga do not enter signs. Nandito. Grabe, Yan, mas masarap na maglakad dito. Okay? Hi. Nakapag-ice cream na siya kaya masaya na kami lahat din. Ice cream kasi ang init. I-enjoy nyo muna tong view na to. Bam! Anong masasabi mo sa Arashiyama Bamboo Forest? Kahit pangatlong beses na amaze pa rin ako talaga kasi ang ganda-ganda. Tapos may importance ng mga puno kasi dito hindi masyadong mainit. Yes. Ang presko. Tama. Inalagaan nila talaga. Tapos, panay dito mga kaits kasi pwede nyo siya i-DIY. Mabilis lang puntahan itong Arashiyama. Tapos, okay din siyang mag-joiner tour kayo sa Klook. Pwede nyo bilhin, tapos pwede kayo hop on hop off. May way din mapunta dito. Kaya maraming ways. So, pwede namin ilagay sa description kung ano yung mga ways para makapag-ikot-ikot kayo dito. Siyempre, ang advantage yun kapag naka-tour group kayo, parang may mga hindi mo naisipin kung ano yung ruta ninyo, mapupuntahan nyo na yung mga key spots dito. Medyo ang disadvantage lang is limited yung oras ninyo. Kaso, syempre kung first time na naman, ayaw nyo mahassle, mas okay na yan. Pero kasi kami since third time na namin, kayang-kaya na namin puntahan to on our own locks. Na lang kami, nag-JR na lang kami kanina from Kyoto Station, which is malapit yung hotel namin na Resi Stay In. Pwede nyo ring paggamitan ng mga codes namin sa Agoda at Look para maka-discount kayo pag pumunta kayo dito sa Kyoto, Japan. Mga kaits, nandito na kami sa Umikoji Kyoto Nishi na station. So mga one station before siya mag-Kyoto Station, kung saan walking distance na yung Kyoto Railway Museum na paggagamitan natin ng Have Fun in Kansai Pass na binili natin. So yung 3 passes or 3 attractions lang yung binok namin. So ngayon ito, tapos since bukas magko-Kobe kami, gagamitin namin sa Herb Gardens, saka dun sa parang aquarium nila na attraction. Nakalimutan ko yung pangalan. Kobe Sea World ata yun. So, ito, ang ganda ng mga details. So, pakita ko sa inyo. So, dito pa lang, meron ng Welcome to Kyoto Railway Museum. Tapos, meron pa dito train tracks, from the turnstiles, from the ticketing machines, hanggang paakyat bago paglabas niyo or bago kayo sumakay ng train station. Tapos meron ding restrooms at meron pambatang CR daw, sabi ni Bini. At syempre, meron ding mga lockers
At syempre, meron ding vending machines. Muntik ko pa makakalimutan. At trash bin. Oh, di ba? Kyoto Tower. Nakita rin pala si Kyoto Tower dito. Ayan, somewhere there the road is Kyoto Tower. Okay. Hi, hello. Hello, Barugs. Are you excited to see trains? I saw the old train. Old train, If no? I can drive my own train there. So, If I can. kasi may nakita kami sa Tokyo na railway museum din. Tapos parang pwede kayong mag-drive ng sarili niyong maliliit na train. So baka lang dito, maasa siya. Tingnan natin kung meron dito sa Kyoto Railway Museum. Papasok na tayo. Let's go! Mga kids, dito kami sa may ticketing center ng Kyoto Railway Museum. So yung Have Fun in Kansai Pass, tatlo lang kasi meron kami. So ako, si Bini at si Bianca. Pero yung kambal, kailangan ng bilhan ng ticket. So yung ticket nila, if I'm not mistaken, is only 200 yen, baby. 200 each. 200 sila. each. So ito yung ticketing machine. So ano naman yan, tutulungan naman nila kayo or may English naman kung gusto nyo dito na kayo bumili. Pero kung ako sa inyo, ang tip ko is bumili na kayo ng Have Fun in Kansai Pass kasi 1.5 yen kapag adult price 1.5 yen agad. Di ang sulit na nun kapag naka-Have Fun in Kansai Pass kayo. Kasama na yun sa inyong ticket. Kaya tara na, let's go mga kids, papunta sa loob ng Kyoto Railway Museum. Ganda, tuwang-tuwa yung kids namin. Kasi iba't ibang klaseng train. Parang yung history ng mga trains ng Japan nandito. Come here. Nakakatuwa kasi parang sobrang ganda. And naisip ko nga, parang kailan kaya nag-start, no? Kasi na sobrang lupit na may mga ganito kagad silang mga trains. Ang ganda eh. Yan o. Diba? Tapos may gantong museum. Parang kung Japanese ako, well, kahit turista ako, sobrang na-appreciate ko kung gaano kaganda yung mga trains nila at yung transportation system dito sa Japan. Sobrang panalo. Ganda eh, oh. Para kung nasa nasa Cars na movie. Pero ito trains dito sa Japan. Para naka-skeleton eh, para makita niyo yung parts. Kasi may transparent parts sila. Tapos yung taas ng train kung paano nag-work. Ito naman yung ilalim ng train. Tapos yung close open ng doors. Tapos syempre doon sa parang conductor ng train, di ba? Papakita talaga nila sa inyo. Ang ganda. Tapos may mga may mga interactive parts. Pwede kayo mag-press or mag-scan ng kamay ninyo. Tapos may gagalaw. No? Kanina si Sadie, na-try niya, tapos tuwang-tuwa siya na parang, wow, it does that. Parang gano'n. So, ang galing. Talagang hindi ka mabobore sa mga ganitong museum. Maganda. Sobrang panalo. At, diba, 1,500 yen kung papasa kayo as adults. Tapos, age ni Bini parang 1-2 kung sakali. Tapos, yung kambal 200. Pero, yun nga, since nag-Have Fun in Kansai Pass kami, free na kami tatlo ni Bianca and Bini dahil part na yon nung pinaka-ticket.
So may dalawa pa kami na gagamitin namin bukas kapag nagpunta kami ng Kobe, na makikita ninyo sa next episode ng ating Japan, Taiwan tuloy, Japan 2025 adventure. Mga ka-eats, tatapusin na namin yung vlog namin ng day 2 ng aming Japan 2025 adventure dito sa Kyoto Railway Museum. Ang ganda kasi, so i-enjoy na muna namin. Pero kung gusto nyo makita to, pwede nyo siyang mapuntahan on your own. No? 1.5 per adult, 1.2 for kids sa age nila at age 200. Pero kung gusto ninyong kasama na siya sa ticket ninyo na bibilihin sa Have Fun in Kansai Pass, kasama na siya mga ka-eats. At hindi nyo na kailangan magdagdag pa. Yun mga bata na lang in case wala silang Have Fun in Kansai Pass. Sobrang naging eventful yung araw natin. Nakaparating tayo ng Arashiyama. Tapos nakapag boat ride kami. Nag Bamboo Forest. Tapos nag Tenryuji Temple. Medyo mas marami kaming nakita and nakakain din kami ng masarap, no? May mga bago kaming nakita. Tapos medyo mas mainit siya this time. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga vlog. Hello, Baba. Video daw yan. Oh, yan. Very good na following the feed. So, na-enjoy mo ba, Mami, ang ating day 2? Yes, of course. Enjoy as always. At nakakatawa na yung mga bata. Yes. Na-appreciate nila yung mga pinupuntahan namin. Na-excite sila. Tapos natutuwa sila talaga. So for us parents, worth it ang travel. Yes, no, kasi marami sa inyo oh, gabi, parang ang hirap niyan. Alam niyo mga kids, paniwalaan niyo na kaya ninyo. No? Kaya ninyong mag-travel with your kids habang maliliit pa sila. Kasi syempre, pag malaki na sila, baka hindi na nila kayo gusto makasama eh. No? Hindi, di ba? Yun minsan yung reality. So, kaya habang bata pa, make memories. Paano hanggang pagtanda nila, gusto nila kayong kasama, di ba? So, maraming salamat sa panonood, mga kids. See you sa ating day 3. Pupunta tayo ng Kobe. At gagamitin natin ulit yung Have Fun in Kansai Pass. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye!